Hey, kamusta po? O anak, nandiyan ka pala. Kamusta ka naman? Okay naman po. Ito, sa biyaya ko na po naman. Sustain naman po. Kamusta naman? Anong gusto mong sabihin sa akin ngayon? Buti napupunta ka dito. Gusto ko sana kayo makausap eh. May gusto lang kami sabihin sa inyo na importante. May gusto lang sana kayo pagkaalam tayo. Saan yan? Gano'n ka-importante yan para nagmamadali ka? Ano ba yan? Alam niyo naman tayo na nag-aadan ako ng Baptist Church na malapit sa atin. Alam niyo naman yung gusto ko na gusto ko magsama sa mga activities sa church, yung mga ministry tayo. Pero tayo, bago yun, bago ko makasama sa mga ministry sa church, kailangan ko muna mag-baptize. Paalam ko sana tayo kung okay lang po sa inyo. Kung okay lang po sa inyo na baptize po ako sa... Baptize? Alam mo na, hinayaan na kita umatin sa church na yan. Tapos gusto mo pa magpabaptize? Alam mo pa sa gagawin mo yan, pwede masiring pamilya natin. Pinanganak ka sa reling ito, mamamatay ka sa reling ito. Tay, para sa Panginoon naman po yun. At saka di naman po ako lalayo sa inyo, huwag po kayo mag-alala. Kung gusto mo, huwag mo na akong tawagin tatay. Bahala ka na sa buhay mo. Pero tay, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. There is joy, joy, joy that never shall depart. Maglingkod. Totoo nga, masaya ang maglingkod sa Panginoon. Malalim na dalangin, pagsalig sa lahat ng ministry, at higit sa lahat ay yung kagalakan na nararamdaman sa bawat paglilingkod sa Panginoon. Kalaunan ay nagsuko ako ng buhay para pumasok sa Bible School para sa panawagan ng Panginoon. Ngunit sa di katagalan ay unti-unting nawawala ang kagalakan sa paglilingkod. Nagpatuloy ako sa mga bagay na ginagawa para sa Panginoon, pero sa sariling kalakasan ko na lamang. Okay, children, handa na ba kayong makinig? Yes, ma'am! Isang sa bawat isang sabi po ng Bible sa John chapter 21 verse 15, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? Alam niyo po mga minamahal, itong tunay na mahal po natin yung Diyos sa buhay po natin. Hindi po mahirap na iwanan yung mga bagay na nagiging hadlang ng mga minamahal po natin kaysa po sa Panginoon. Opo. Kaya alam niyo po, kung tunay na mahal po natin yung Panginoon, iwanan po natin yan. Salamat po. Jesus, I surrender all to Him, I freely give. Magsuko! Salita na patuloy ko naririnig sa lingkod ng Panginoon. Ang bawat pangarap ko ay iniwan ko. Maging sikat na manlalaro, maging isang inhinyero, para lamang sa Panginoon.
Sumunod, maglingkod, magsuko. Kabataan, ano sa tatlong ito ang iyong nararanasan? Marahil isa ka sa mga sumusunod sa sinasabi ng kanyang mga magulang. Isa ka sa nakikinig sa payo ng kanilang mga kasama. Pero sa totoo lang, tayo pala ay napipilitan na lamang sa ating ginagawa. O di kaya, isa ka naman sa matapat na naglilingkod sa inyong tahanan, sa inyong simbahan, para sa iyong mga kaibigan. Pero ang nakakalungkot, ikaw ay naglilingkod na alam mo hindi na ito galing sa iyong puso, kundi ikaw ay napapagod na lamang din. O di kaya, isa ka din sa nagsuko ng iyong buhay. Marahil ngayon nag-aaral sa Bible School, marahil ngayon ay graduate na, pero alam mo sa iyong sarili, ikaw, nakapangrami na palang panghihina na nararamdaman at nararanasan. Kabataan, ano ka sa tatlong ito? Pero nawa, maunawaan natin, mas lalo natin maintindihan ang ibig sabihin ng buhay na ating isinuko para sa Panginoon kung ating lamang talagang sasalisigin ang ating puso. Katulad ng tatlong ito, na nakita ang kanilang sitwasyon at sa kanila talaga ibinigay ang kanilang buhay para makapaglingkod sa ating Panginoon.